Okay, imaginein mo na natulog ka ng October 4 at pagkagising mo kinabukasan, October 15 na. Ha? Nag-time travel ka? Well, ganyan ang nangyari noong 1582. Okay, share ko lang guys, someone asked. Bakit nga ba walang October 5 to 14 noong 1582 sa kalendaryo? Let me explain something. Ang kalendaryong ginagamit natin sa kasalukuyan ay ang Gregorian calendar na sinimula natin gamitin noong 1582. Pero before that, ang ginagamit natin ay ito, ang Julian calendar. Maganda naman ang pagkakagawa dito. Pero bakit natin pinalitan? Ganito kasi yan. Sinimulang gamitin ang Julian calendar noong 45 BC na ipinatupad ni Julius Caesar. Pero here's the problem. Sumobra kasi ang bawat oras ng bawat taon sa kalendaryong ito. Na-overestimate niya ito. Sumobra ng 11 minutes kada taon. Well, you might think, maliit lang naman ito. Hindi siguro ito makakaapekto. Pero, hindi. As years pass by hanggang sa umabot ng 1,500 years ang paggamit sa kalendaryong ito, dito na notice ang pagkakaiba. Dahil naipon ang sobrang 11 minutes kada taon, nagkagulo-gulo ang pagpasok ng seasons or yung winter, spring, summer, and fall. Dahil sa pagkagulo-gulo nito, ang spring equinox or yung panahon ng spring kung saan magkapareho ang haba ng day and night ay naiba ang date noong 16th century. Usually, March 21 ito pumapasok. Pero since sumobra nga ang oras kada taon, pumasok or tumungtong ito ng March 11. So here comes Pope Gregory XIII. Naglabas siya ng mahalagang anunsyo para maresolba ang problemang ito. Ito ang Gregorian calendar, ang ginagamit natin ngayon. Para maibalik ang saktong araw ng bawat season ng mundo, ayon sa mga astronomers at eksperto noon, kailangan magtanggal ng 10 araw, and that's from October 5 to 14. Pero bakit sa October? Well, ang buwan kasi na ito ay wala gaanong religious holidays. At ito rin yung buwan na kapag binawasan ay hindi mababago ang schedule ng Easter o yung panahon ng pagkabuhay muli ni Jesus. Although hindi ito inadapt kaagad ng iba't ibang mga bansa at nagkaroon pa ng protesta, pero eventually ay ginamit rin ito. In fact, currently ang Gregorian calendar ang widely used calendar sa buong mundo. Yun lang. Bye!